Back to my channel, Pinoy DIY TV. So ngayon pag-uusapan naman natin ngayon yung common questions for an interview para sa pipe fitter. So yung mga baguang pipe fitter dyan, para sa inyo to. At yun sa mga matagal ng pipe fitter, matagal ng sabihin maraming experience sa interview para sa pipe fitting, ang video ito hindi para sa inyo. So inuulit ko para po sa baguhan ito at sa mga kinakabahan pa sa interview. So hindi na natin patatagalin. So ang common question for an interview for pipe fitter, so nangunguna sa listahan dyan ng 5 types of flange bulb. Ibig sabihin mga valvula na flange type. So ang number 1 dyan ay ang gate bulb. So yung nakikita nyo sa picture, yan ang gate bulb. So bali ang mechanism yan, pag sinara mo siya, parang gate lang siya na bababa, nakaharang sa fluid. So wala siyang orientation kahit pagbalik tayo mo siya. So hindi siya katulad check valve tsaka global na may arrow, no, one direction lang. So siya any direction pwede. So pag piniit mo yung handle, bababa yung pinaka-gate niya hanggang sa ma-sealed yung fluid. Hindi na siya makapas sa kabila. So pag inopen mo naman siya, tataas naman yung pinaka-gate niya. So dadaloy na naman ang tubig. So okay na tayo dyan. So itong check valve naman, itong check valve one direction lang to. So kaya nga may arrow yan, kaya pag na-install mo yan ng pabaliktad, hindi dadalo yung tubig kasi mababarahan ng ano niya, swing type. Actually dalawa yung type ng ano niya sorry dalawa yung type ng ano niya, gate valve, check valve. Isang horizontal tsaka isang vertical. So yung nakikita nyo yan yung pang horizontal, at yung vertical naman yun na yung spring type. Normally ginagamit yan sa mga sa mga small bore, commonly sa plumbing, mga maliliit ang tubo. Tapos number 3, glow bulb. So ang glow bulb, yun ang sinasabi ko kanina na may siya, may orientation, meron siyang direction. So kamukha siya ng gate bulb. Meron niya siyang yung bukasan ng handle niya, ganun din pareho. Kaso ang mechanism niya sa loob, yan katulad nung nakita niyo sa video, yan yung parang, alam mo yun, sa tubo natin, sa gripo natin, sa faucet natin. So ganun siya, parang sinisil niya ng gasket yung daanan niya. Maliit lang yung daanan niya. So yan ang style gripo sa bahay, pero bulb siya. So kapag ibig sabihin binaliktad mo siya, although dadaloy pa rin ng tubig sa kanya, pero hindi siya ganun kalakas kasi nga yung ano niya, yung butas niya maliit, tapos babangga pa siya doon sa may hindi katulad nung nasunod natin sa arrow na talagang malakas ang pressure niya pag nakabukas. So ang number 4 ay butterfly bulb. Ang butterfly bulb naman, binog din yung ano niya, yung pinakang gate niya sa loob, pero
ang pagsara niya side by side. Hindi katulad ng gate valve na babataas lang siya, ang pagsara niya ay side by side. Yan. Tapos number 5, glow bulb. Ball bulb, sorry. Ball bulb. So ito yung ball bulb na kaya siya tinawag na bulb kasi yung parang pinakasiling mechanism niya sa loob ay parang bola. Meron lang siyang butas na tagusan, maliit na butas, pero pag sinara mo yon, so siyempre iikot na, lilis na yung butas, so masasara na siya. So yan, kalimitan niya ginagamit sa mga tulad sa mga pump room, may mga bulb lalo sa plumbing. Pero siyempre sa refinery meron din mga pang small bore. Yan. So letter B naman tayo, 5 types of flanges. Yan. Yun yung slip on flange na tinatawag. Ayan yung ipinapasok yan yung tubo. Kaso pagdating sa dulo, pwede mo siyang itagos pagdating sa dulo, iaano mo siya, magagap sa kanan mga 3 mm kasi doon weldingin yan. Weldingin niya sa loob, tapos weldingin din yun sa may pinakaleg niya. Yan ang slip-on flange. So ang welding naman, so obviously may pinaka-next siya, butt joint yan. So ayan, dyan lang siya wini-welding sa sa pinaka-neck niya, sa butt joint niya, doon sa pinaka-tubo niya, doon sa pinaka-pipe niya. Kung carbon steel man yan o stainless o ano pa mang metal. So yun lang pag install sa kanya, fit up na may 3 mm allowance din para sa welding process. Ang threaded flange naman, so hindi ito butt joint kundi threaded. So ito yung may thread sa loob, yan katulad ng nasa figure. Kaya yan katulad yung kalimitan yung ginagamit din sa mga pump room, sa fire pro. Yan. Pero sa ngayon bihira na siyang gumaganap niya gamit sa fire pro ng ganyan. Puro mga mga Victolic na yan. Pero welded pa rin, meron tayong welded. Karamihan ginagamit sa fire pro, slip on. Blind flange naman, so ang blind flange, so hindi katulad na mga ibang flange na may butas. Siya wala, kaya pang stop siya ng fluid. Sabihin pang plug, kumbaga sa pang plug lang siya para hanggang doon lang yung fluid, yung pinakang liquid na dadaan sa tubo. Ang socket weld naman, number 5, socket weld flange. So ito yung normally ito mga small bore sa mga refineries. Kapag sinaksak mo siya, hindi para di siyang slip on flange, pero ang kaibahan lang ito, meron siyang boundary dun sa loob, hindi siya tatagos. So ang pinakang welding line nito dito lang din sa neck niya. Ito yan, katulad ng nasa figure. 5 types of gasket. So number 1, ang sa gasket natin sa listahan ay yung graphite or Teflon. Yung bali, categorize siya sa non-metallic. Ang gasket nga pala natin nakakategorize siya sa non-metallic, semi-metallic, tsaka metallic. So yung graphite nakakategorize siya sa non-metallic. Yan katulad ng figure.
high pressure tsaka high temp din siya, high temperature. Ang spiral wound gasket naman, so nakakategorize siya sa semi-metallic. So katulad niya, spiral wound gasket, bali number 1 choice din sa mga refinery at petrochemical kasi meron din siyang mga pinakamasiling mechanism. Yan, katulad niyang nakikita nyo, may metal siya sa labas pero doon sa yung pinakang metal niya ay yung nasa pinakang groove, tapos halos non-metal din yung nandun sa labas, kaya semi-metallic siya. Ang cam profile or groove gasket naman, bali meron tong groove, naka-ano rin siya sa naka-categorize din siya sa sa metallic, metallic kasi yung groove niya, yung metal yan na may groove, tapos yung pinakang sealing mechanism niya yun dyan sa pinakaibabaw niya, kaya hindi rin basta-basta magli-leak. Yung metal jacketed, number 4 metal jacketed gasket, so belong to sa metallic. So yung pinakang inner core niya, ayan, yung pinakang inner core niya, tapos pwede siyang metallic or non-metallic ang inner core niya, pero yung pinakang niya, mga overlap niya, mga metal yan. So yan din ang mga nagko-compress. Number 5 ring type joint gasket, so ito yung pinaka heavy duty sa mga gasket. So number 1 choice ito sa mga offshore petrochemical oil refineries niya, ring type joint gasket. So nagka-categorize ito sa oval tsaka octagonal type. Yung nakikita niyo sa sa figure. So ini-insert lang siya doon sa pinakang face, kasi yung face niya kasi merong hukay din na akma doon sa ring type joint gasket sa laki niya. Okay na tayo dyan. So dumako naman tayo sa 5 types of OLED. So itong mga OLED, ito yung mga ini-install sa tubo na kung gusto mo mag-branch na mga maliliit. Halimbawa, gusto mong mag-branch sa drain, maglagay ng drain at saka vent, o kaya ibang linya pa. So number 1 yung weldolet. Yan, katulad sa figure na yan. So ang weldolet, tulad niya, pwedeng ilagay yan sa sa kahit malaking tubo, kahit malaking large diameter, mga big bore, pang vent or pang drain. Yan. O katulad na sinabi ko, kung meron pang maliit na linya na pupuntahan. So threadolet, katulad niyan, threadolet, katulad ng weldolet, yung threadolet pwede rin siyang pang branch, mga bent, tsaka actually lahat naman ng OLED ay pang branch talaga, kaya nga binubutasan din yung tubo niya para doon pumasok yung fluid o liquid. Threadolet, ang kaiba lang dyan, may thread siya, so threaded type siya. Ang sakulet, normally ginagamit yan sa mga small bore o maliliit na tubo, pang branch, parang socket weld, kumbaga sa socket weld siya.
wini-welding siya doon sa ano, sa neck din, yung socket. Welding mo rin siya doon sa header, sa tubo, tsaka doon sa mismong neck niya, papunta ng pang-connect mo doon sa small pipe, small bore. Ang elbowlet naman, so ito yung ini-install mo rin sa elbow siya, pang elbow lang siya talaga. Kung merong another linya na kumbaga nasa isometric na may ganong type ng ano elbow na may another line, may pupuntang another line, tas dadaan sa elbow, so yung gagamitan ng elbowlet. Ngayon ang laterallet naman, para di siyang kuhan sa elbowlet, pero ang kaibahan nito, sa tubo siya naka-install mismong pipe pero naka 45 degrees, so parang lateral siya, kaya laterallet. Ngayon letter E naman tayo, next na question para doon sa interview. Possible get travel for simple offset. So simple offset, so yan tulad na nakikita niyo sa picture, meron siyang set, yung height niya ayun yung center to center ng tubo, or bottom to bottom ng tubo, or top to top ng tubo, na yan dalawang yan set. Tapos yung run naman niya, ayun yung pinakang tinatakbuhan, pinakang baba ng tubo. Tapos ang travel niya, yun yung sentro ng 245 degrees elbow na kukonect doon sa dalawang tubo. So kung makikita nyo, may formula yan. Halimbawa yung given na yung set niya 500, ang formula kasi ng travel ay set times 1.414, constant yan. So kapag nakita yan 45 degrees lang to So kapag kinakailangan nyo ng mag offset, simple offset lang, so ito rin yung gagamitin yung formula. Kukunin nyo lang yung center to center ng dalawang tubo, yung top ng tubo, yung bandang top ng nasa taas, yung bandang taas, tsaka yung nasa ibaba, yung dalawang pagdudugtongin nyo, center to center. O kaya kung gusto nyo hindi kayo mahirapan, yung bottom to bottom na lang. Huwag yung top to bottom bottom dun sa itaas na pipe, tsaka yung bottom sa ibaba ng pipe dun sa itong dalawa. So pag nakuha nyo na yan, yan na yung magiging set. So alam nyo na, ito na yung formula. May halimbawa tayo rito 500, multiply mo sa 1.414, so ang travel niya center to center lang kasama na yung 245 is 707. So siyempre kailangan minus yung 245 degrees. So kaya alam mo rin yung formula nung take off ng 45 degrees. So sa susunod ng video itatopic natin yung mga formula na yan, mga simple formula na yan na malaking may tutulong sa inyo, lalo sa mga baguhan. So abangan nyo yung susunod na video ko tungkol sa mga simple formula. Pwede nyo baunin hanggang sa kayo'y maging forma na. So letter D, what is the standard size for the pipe bevel? So ito yung mga pipe bevel, mga sa pang-butt joint, ito yung mga view groove. So may mga standard din yan, pero although hindi mo naman may susukat ng eksakto, pero doon pa lang sa angle ng grinder mo, kaya mo na siya makuha. So hindi naman siya yung parang tulis na tulis, tapos yung kaya yung medyo matarik. Basta ang standard size niya, anong degrees niya ay 37.5 degrees. So
So kapag kayo nasanay na mag-bevel, makukuha nyo na yan. Kasi makikita, gayahin nyo lang yung bevel ng original, yung pinakang forma niya, yung original ng bevel ng pipe tsaka ng fittings. So tumako naman tayo sa letter E, 2 types of views in piping drawing. So dito sa 2 types of views ng piping drawing, so meron tayong orthographic views. Ito yung top views. Ayan. Bale, makikita mo lang doon sa symbol kung pataas o pa-down yung tubo. Kasi kapag pa-down yung tubo, kikita mo doon sa pinakabilog niya, yung parang yung sa fittings niya mismo na putol yung pinakabilog niya. Tapos pag pataas naman ang tubo, full yung bilog niya. So just orthographic views, madali lang yan pero hindi mo makikita mga detalye niya. Kaya itong sa susunod natin, number 2, yung isometric views, doon mo makikita yung mga dimension niya, yung orientation niya, at yung mga fittings niya ng malinaw, pati yung mga ano niya, specs niya, mga details. So isometric views katulad niya na sa figure, so ganyan siya, makikita niyo na siya talaga siya kung pataas, bababa, pa left or right, north, south, or east, west, ganyan. So maano mo rin, importante din na marunong kayo magbasa ng isometric, kasi pagdating sa working sa place nyo, na pagkatiwalaan din kayo ng foreman nyo, bibigyan lang sa inyo yung plano, at bahala na kayo sa mga orientation, northing, easting. Pero siyempre, huwag mahiya magtanong kung hindi alam. Okay, so not but not the least, letter A tayo. What is LT/HT means? So dito sa LT, pag nakakita kayo ng abbreviation na LT, ibig sabihin niya ay low temperature. Tapos ang HT, yan naman yung high temp. So malinaw tayo dyan. So yan ay yung mga common question para sa interview para sa pipe fitter, lalo na sa pag-abroad. Sa mga pang-abroad na mga questioner, hindi naman sila magtatanong dyan ng mas nakakahigit pa dyan, na mas mahirap, kasi yung iba pang foreman na yung mga level na yon, pang foreman, pang supervisor. So darating din kayo dyan. So sana nakatulong tong video na to para doon sa mga baguhan. Huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe, like and share. Siyempre hit nyo na rin yung notification bell para sa mga susunod kong videos. At kung interesado rin kayo talaga sa mga videos na ganito, so comment lang kayo. Kung may question kayo, sagutin natin yan sa abot ng aking makakaya. Okay, hanggang dito muna yung video ko. Thanks for watching, mga ka-DIY.